Oposisyon na kakabobo na magtakantadong agawan sa trono, tapos tayo yung galing dulo. Wala naman yung mapayag, mamasayan ay mapayag, pagkakasal ng mahal ka ng akal na ginawakot pa. Wala ko na yan sa iskema, karang magalaga, beta-beta, pinipera-pera-pera ng sistema. Kaya sa mga politika, Sadong buka, kapitan ng patayan ng politik. Ikaw ang ulo mismo ang natulad na sa gatupa. Tamahan mo, amin ang matutukasin. Saan ang pamamayan kung bakit sa tulong mga yan? Hindi ulat sa mga kanayang talagang palabas. Standby crew, standby, ready na ba lahat? Standby, sabi niya ready na eh. The session is about to begin. 5, 4, 3, 2, 1, and go! On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Ladies and gentlemen, please rise for the singing of the national anthem. Ang pamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos, President of the Republic of the Philippines. Thank you very much. To our former presidents, the honorable members of Congress, members of the Cabinet, justices of the Supreme Court, the diplomatic corps, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. First of all, I am excited to confirm the news. Hindi na tayo mahirap. You heard it here right, ladies and gentlemen. I confirm what the World Bank has earlier reported. Ang Pilipinas ay isa ng upper middle income economy. Imagine, bawat pamilyang Pilipino ay kumikita na ng 100,000 piso kada buwan. That, ladies and gentlemen, is what it means. It is also with much pride that I tell you now, ipinakulong ko na ang mga guilty sa flood control scam. Kaya lahat kayo dyan na walang hiya pa rin hanggang ngayon, you better surrender. And yes, pinalayas ko na ang China sa West Philippine Sea. However, for me to accomplish it, the great and almighty United States of America must come to our succor. In the first place naman, any way one looks at it, better the US than China in the West Philippine Sea. Now, back to my opener. Under my administration, ang pagiging upper middle income economy ng Pilipinas ay tuloy-tuloy na hanggang maabot natin what my father was promised the Philippines, a new society, isang bagong lipunan. Para hindi masyadong magamoy martial law. Now, let me tell you the details of the state of the nation in the year of our Lord, 2006. Tigil! Tigil! Itigil ako sa nawalilang yan! Itigil upang itawag natin ang tunay na kalagayan ng pambayang Pilipino!
Tuwayan ng kulay na bayan ng Pilipinas. Ito ang tala ng sambayanan 2020. Pakinggan ang salita ng Panginoon Jesus mula sa sulat ni Mateo, Kabanata 25 at talata 35. Sapagkat ang inyong pinakain, ako'y nabibigay. Ako'y inyong pinainom, ako'y nauuhaw. Ako'y sanggayuhan at inyong pinatuloy. Manalangin tayo. Aming Diyos, laganap ang kagutuman at kahirapan. Tinawag mo kami upang maging mapagmalasakit. Itinuri mo kami kaalagaan ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa gitna ng ipunang puno ng hustisya at pagmamalupit, iniaalay namin ang aming kalinga at habag at maging bahagi ng kabusugan at pagpawi ng pagkauhaw. Iniaalay din namin ang pagtinilig at ang pagtaguyod ng katiniran. Ang kagutuman at kahirapan ay kakambal ng kawalaang katarungan. Kaya tulungan mo kami, aming Panginoon, na pagtibayin pa ang aming tapang upang mananil sa kamahalaang walang pakialam sa mga nahihirapan. Patalasan mo ang aming isip sa pagsusuri ng aming lipunan. Pagalapin mo ang aming mga puso sa damdamin ng katao at mga bayan. Hindi mo, Panginoon, ang aming dasal. Ayon kay Propeta Jeremias, Kabanata 6, talata 15. Nahihiya pa sila sa ginagawa nilang kalikuan, hindi na sila pinakablan ng hiyak, makapal na ang kanilang mukha, kaya't sila'y babagsak tulad ng iba. Ito na ang kanilang wakas, kapag sila'y aking pinansahan. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, muling pinaalala mo sa amin na ang korupsyon ay kapabayaan ng pamamahala. Ininulat mo kami na ang makasalanang sistemang korupsyon ay umuubos ng kayamanan ng bayan para sa kapakinabangan ng mga makapangyarihan at pagpapabaya naman para sa mga dukha at pinagsasamantalahan. Nagsusumbong kami sa iyo, aming Diyos.
Nalulunod na sa kayamanan at pagkagahaman ang mga nasa posisyon sa pamahalaan at kanilang mga kasapatan. Habang binabaha at lumalangoy sa dusa ang mga karaniwang mamamayan. Patatawarin mo ba sila sa kanilang mga kasalanan? Bakit ngayon wala pang napaparusahan sa mga nangungurakot? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nahihiyang magnanakaw sa gobyerno? Bakit hanggang ngayon nananatili pa rin ang dinastiya Kamag-anak Brigade sa pagnanakaw? Hanggang kailan, aming Diyos? Hanggang kailan? Kaya kami ay dumadalangin na kami ay pagkaisahin sa pag-asa at pag-ibig. Hayaan ang aming paniniwala sa hustisya ay maging tanglaw sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami umibig pa sa pakikibaka hanggang mapalayas na namin ang mga kurap sa aming lipunan. O Diyos, dinggin mo ang aming dasal. Mawala ang pananagutan. Tinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Umaalingaw-ngaw ang panabuhay ng taong bayan. Pakinggan mo, Panginoon, ang tangis ng mga nahulila, mga naging palo, mga inagawan ng mga magulang, kapatid at magulang. Binaslang kami ng mabubuting Pinaslangan kami ng mabubuting anak ng bayan. Sila tumindig para sa katarungan, naglantad ng kapulukan sa lipunan. Sila na tumanig sa mga biktima at nangako maglilingkod sa kanila. Maraming naging biktima ng korupsyon at paglabag sa karapatang pangtao. Mayroon na bang napalagot? Aming Diyos, hanggang kailan at hanggang saan ang aming paghahanap ng pananagutan? Ang katarungan na aming hinihiling, kailan namin mararating? Bigyan mo kami ng tapang at lakas sa pakikibaka upang makamit namin ang hustisya sa hinarap. Huwag mong bigyan ng kapayapaan ang mga kurap at pasimuno ng pagpaslang. Huwag mong bigyan ng kasiyahan ang mga dumukot at nagpapahirap sa pagpapagtanggol ng bikindad at buhay. Huwag mong bigyan ng kaginawahan ang mga sumasamba sa salaping nakaw sa bayan. Hinihiling namin na silang lahat ay mapanagot, lahat ng sangkot